mga gwardiya dito, sir, parang mga abusado, hindi makatao yung takip sa amin. Ngayon, binubulin na ako. Pagkapasok ako doon, nagatid ako ng pasahero. Kung bakit raw nandyan pa rin ako, hindi ba raw ako natatakot na maulit-ulit yung nangyari sa akin. Ang gusto mo lamang, mawala na yung 5. Ngayon, ang pagtanggap mo ng danyos, ibig sabihin, hindi ka na maghahabol ang magsasampa ng kaso. Kasi yung danyos na yun, wala ka nang gagawin kasi tinanggap mo areglo na. Nakukulangan ka ba sa ginawa ng konsehal sa councilor na gustong tumulong sa iyo, bigyan ka ng abogado para magsampa ng kaso? Tumanggi ka raw, totoo ba yun? Lumapit po ako ng hashtag ipabitag mo para po mabigyan po ako ng linaw at may reklamo ko yung dalawang marsyal na sina Erwin Narciso at saka Rodilo Bertorpo po. Saka dinilanan yung pagtulak ng metal barrier at doon na tumba ako. Mag-pick up sana ako ng regular na pasahero ko doon sa malapit ng bus terminal. Tapos pinalis kami ng gwardiya doon at nagmura sa amin. Umalis na lang ako. Hindi ko nga akalain na pagdating ko sa labas, mayroon sila palang balak. Noong October 6 naman po, pinatawag kami ng Cebu City Councilor para po mabigyan ng linaw yung nangyari sa akin sa IT Park yung ginawa ng marsyal. At doon po, hindi nila inamin yung sadya nilang itulak yung barrier. Hindi kami na-satisfy sa mga explanation nila ng dalawang marsyal. Kaya sinabi ng City Councilor na sampahan talaga ng kaso ang dalawang marsyal. Noong October 20, pinatawag kami ng Cebu City Councilor para magkaharap kami ng security agency at para magkasundo kami at mabayaran ako. Gumawa sila ng waiver na natanggap ko talaga yung halaga na yon at pinirmahan ko rin naman. Sir Ben, sana po matulungan niyo po ako sa aking problema at sana po makauli na rin ako ng Cebu. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Para ba matutulong natin, kayo pala nakipag-arelo ka na ng 30,000 pesos sa pangyayaring ito. At the same time, napagalaman namin na tinanggal na rin yung dalawang kolokoy na gwardya. Gustong tumulong din ng Cebu City Councilor na kung gusto mong sampa ng kaso, sasampahan natin ang kaso, sampahan yung gwardya doon sa kanilang pinagagawa. So, tinanggal na yung gwardya, yung dalawa. Kung gusto mo magsampa ng kaso, bibigyan ka ng abogado doon sa Cebu City, yung konsehal doon na nakinig sa'yo, si Jun Alcover, pero tinanggihan mo raw. So, bakit ka nandito? Tanong matutulong ko sa'yo. Bakit nagpabitag ka? At meron ka bang bagay na gustong sabihin sa amin na parang medyo nadihado ka rito? Kasi sir, 5 man sila pigil sa pagkatumba ko. Ngayon, nandyan pa rin ang 4, yung isa rin yung tinanggal. Ngayon, binubulin na ako. Pagkapasok ako doon, nagatid ako ng pasahero. Kung bakit raw nandyan pa rin ako, hindi ba raw ako natatakot na maulit-ulit yung nangyari sa akin. At saka, sabi ng isang guard, may balak raw, baliktar rin ako ng cyber libel dahil pinalabas yung video na yon. Ano naman, nakaabot ba ito sa konsehal na tumulong sa'yo? Pinabot mo ba ito nung sinasabi ng gwardiya, nagbabanta sila, sa cyber libel ka? May tumutulong sa yung konsehal, yung city councilor. Opo. Pero sa pangyari na to, bakit hindi mo sinabi para pinatawag ulit yung mga gwardiya at huwag ka nang babantaan? Opo, Sir Ben, alam na po ng city councilor at sabi niya, huwag kang matatakot. Okay. Dahil wala naman kayong ginagawa sa loob. Okay. Nag-anak buhay naman kayo. Huwag kang matatakot kung babaliktarin nila. Kasi ang video raw ay yun ang nagsasabi raw ng totoo. Tutulungan raw nila ako. So takot ka pa rin? Opo, sir. Sa tuwing kapasok ako doon, kasi minsan mayroong pasahero talaga na doon magpababa. So, natatakot ka baka paghatid mo ang pasahero, anong gagawin siya ng gwardiya? Pagtutulungan ka, nasuspend din na, tinanggal na yung isa, baka masampulan ulit. Yun, nandiyan pa yung 4 po, sir. So gusto mo ubusin lahat? Opo, Gusto mo ubusin lalo natin na lahat? Huwag na tayo itirang ng gwardiya. Opo, sir. Sana, sir. Ganun. Bakit ka ba nagpabitag? Para po, Sir Ben, malinawan talaga ako kung... Nakukulangan ka ba sa ginawa ng konsehal sa councilor na gustong tumulong sa iyo pagkatapos ay ang pagtutulong sa iyo parang gusto nila bigyan ka ng abogado para magsampa ng kaso dito sa mga gwardyang para masampulan, tumanggi ka. Totoo ba yun? Hindi po, Sir Ben. So, sinungaling yung konsehal?
Kasi tinawagan namin ng konsehal. Okay, babasahin ko sa iyo muna. Okay pa. Nakausap ng bitag ang opisina ni City Councilor, subalit ayaw nitong makialam sa problema ni Marson. Ibinigay na raw ang lahat na tulong kay Marson, kaya nagtataka siya ng opisina kung bakit lumuwas pa ng Maynila. Nagbigay din sila ng abogado para kay Marson, subalit hindi ito tinanggap. Kinumpirma ng opisina ni Konsehal June na nakipag-areglo si Marson sa security agency at pumirma ng affidavit of desistance dahil tumanggap na siya ng 30,000 mula sa agency. Tinanggal na rin sa trabaho ang dalawang gwardya na humarang kay Marson. Una, gusto kong sabihin sa iyo, nakipag-areglo ka. Walang masama kung nakipag-areglo ka doon sa taong nag-agrabyado sa iyo. Kasi may karapatan kang magpa-areglo or may karapatan kang magsampa ng kaso. Yung danyos na ibinigay sa iyo, na nakita sa CCTV, kung anong nangyari sa iyo na ayaw namin pakialaman. Kasi hindi namin alam kung saan galing yung CCTV na yun. Baka questionin tayo. Ang cyber libel ay paninirang puri gamit ang sinasabing social media. Ang layunin mo ay ilantad lamang ang katotohanan na ikay inabuso na may ginawa yung katarantaduhan yung mga gwardiya roon sa IT Park at tinanggal na yung isa. Ngayon, ang pagtanggap mo ng danyos, ibig sabihin, hindi ka na maghahabol o magsasampa ng kaso. Kasi yung danyos na yun, wala ka nang gagawin kasi tinanggap mo areglo na. Ngayon, nakipagtulungan ang Cebu City Councilor na si June Alcover, dyan, na iyan sa mga damages mo na yan. Ang ibig sabihin noon, wala ka ng reklamo kasi tinanggap mo na yung sinasabing areglo. Ngayon, doon sa sinasabi mong posibleng bebueltahan ka, gagantihan ka ng mga gwardyang natitira, mag-iisip muna sila. City Councilor yan Binibigyan ka ng abogado, bakit mo tinanggihan ang abogado na para magsampa ng kaso doon sa mga loko-lokong natitira? Ano ang nasa isip mo? Ba't hindi mo tinanggap yung abogado para masampa ng kaso itong mga loko-loko? Wala naman akong tinanggihan, Sir Ben. May abogado bang... Tinanong pa ko niya kahapon sa message niya kung na-file na ba talaga yung kaso. Ang pagpa-file ng kaso, kasi una sa lahat, tinanggap mo yung areglo. Hindi ibig sabihin, hindi ka magpa-file ng kaso. Naguguluhan ako, tumanggap ka ng areglo. Okay na. Ngayon, kung gusto mo ng abogado kasi baka sampahan ka ng cyber libel or abogado, para saan yung abogado na yon? Siyempre, para defensa mo, di ba? Tinanggihan mo yon. Ngayon, dito ka, nagpabitag ka. Kaya ako, sinusuri ko, ang matutulong ko sa iyo. Sumanga ako matapang sa imo, bay. Sige na, diretso na lang ta. Wala po ako tinanggihan po talaga, Sir Ben. Wala talaga akong tinanggihan gano'n. So, hindi nag-offer ng abogado itong si June Alcover. Gusto mo sabihin sinungaling si konsehal? Meron namang abogado, pero yung tungkol sa ariglo namin ng agency, para matulungan ako nung ilang araw na hindi ako nakapaghanap buhay. Yun lang po, Sir. O, tinanggap mo na yun. Tama? Alam mo bang ibig sabihin, pag tinanggap mo yung areglo, wala ka nang isasampa ng kaso. Napagkaya nakipag-areglo ka Hindi ka naman pinilit. Tinutukan ka ba ng baril sa ulo? Tinutukan ka ng kutsilyo sa leeg? Wala pa. Sinabi ba na papatayin kong pamilya mo, pananakot? Wala pa. Sinabi ba na uubusin ko lahat ng pamilya nyo, pati mga ipis, surot, yung daga, pusa, pati mga langaw sa lugar ninyo? Kasi kung gano'n ang ginagawa, may dahilan kang lumapit sa akin. Kasi hindi po pwedeng abusuduhin, takutin ka. Pero pag kusang loob ka, nakipag-areglo, at tinanggap mo yung danyos, nagtataka ako, bakit ka nandito? Ano ang aking matutulong? Kasi kung titingnan mo, dapat wala na tayong reklamo rito kasi nagbayad sila sa iyo ng danyos Magulo to. Pakita natin yung waiver niya. I, Marson Nangubat, acknowledge the receipt of 30,000 pesos this day, October 20, from Rosario Cabias. Payment is damages incurred against me related to the incident of IT Park, August 29. Pinarmahan mo. Okay? Kung pinarmahan mo yan, siguro danyos de perwisyos, na perwisyo ka. Pero ngayon, ano bang gusto mo talaga? Ipatanggal yung mga gwardya, tama? Bakit hindi mo sinabi doon sa konsehal na tumulong sa iyo na kung sakaling pagbabantaan ka, gigipitin ka nitong mga gwardya, labas doon sa areglo, may abogado ka roon. Para naman, kung sino pa yung gusto mong sampahan sa kanila, nakilala mo kung sinong gumawa sa iyo, may karapatan ka magsampa. Kasi kung gusto mo sabihin, yung danyos na yung tinanggap ko, kasi naperwisyo ako doon sa trabaho ko. Pero iba naman tong pananakot ang gusto mo. Kasi binantaan ka rin lang, magsa-cyber libel sila. Nakaabot kay June. Opo, sir. Anong sinabi niya? May inalok ba sa iyo ng abogado, may tutulong? Meron pa. Oy, okay. Inalok para sa iyo kung parang gusto mo magsampa ng kaso kung sakaling gigipitin ka, tama? Pero wala silang sinabi, sir, na... Ikaw ba'y humihingi uli ng danyos? Wala, sir. Ang gusto mo paalisin lahat yung mga Opo, sir. Yun lang talaga kayo. Natatakot. Sinabi mo ba, sandali muna. Kaya kita kinakausap ngayon. Gusto kong linawin.
Ano bang gusto mong gawin ko ngayon dito? Hindi ko na makita yung 5 gwardiya sa loob ng saan yun nangyari. Kilala mo sila? May pangalan Yung 3 lang hindi ko nakilala, yung 2 nandyan pa rin, sir. Ang gusto mo lamang, mawala na yung 5. Opo, sir. Bakit hindi mo sinabi kay June, ang konsehal, no, na tanggalin yung 5? Tanggalin ang 5 kasi kasi dahil doon sa nangyari sa'yo. Doon sa usapan namin sa sir, tinanggal na raw nila yung mga gwardiya na involved doon. Pero nandyan pa rin, sir. Gusto mo talagang mawala ng trabaho to sa mga ginawa. Gusto mong gumante, parang ganon. Opo, sir, nakakatakot na sila, sir. Kung ako sa iyo, para sa akin, wala namang problema kung katatawagan natin security agency. Ayaw na makialam ng konsehal kasi tinulungan ka na. Parang lumalabas, nagpo-forum shopping ka. Eh dapat ang reklamo mo rito sa agency, hindi ba ginawa ni Konsehal June Alcover na dalhin sa agency, patawag yung agency, at yung agency sa pamamagitan ng IT Park na nag-uusap kayo? Hindi mo na ginagat yung panahon? Ikaw, nakakatakot ka, hindi mo ba sinabi yun para medyo isama sa areglo? Sinabi ko na rin yun, sir. Sinabi ko yun. Tapos, ang sabi nila, tinanggal na rin nila. Hindi ko kasi alam dahil wala ako sa Cebu eh. Meron bang panggigipit na ginawa sa iyo habang tumatambay ka ngayon doon? Meron po, sir. Anong nangyari sa iyo? Minsan nga, nirelay nila, andyan na rin yung subject. Ibig sabihin, kasi nasa labas ka, nandiyan ang subject, baka manggugulo na naman to. Sa totoo lang, sir, meron kaming organization din, sir. Organized ng Cebu City talaga, sir. Okay. Na may lugar Ano ang kami. ginawa ng organisasyon mo para protektahan ka na tama ka? Dapat ang organisasyon mo, samahan ninyo, ang makikiusap para sa iyo. Ang samahan mo mismo, kung may presidente kayo sa habal-habal na tumatambay sa IT Park, ang siyang tatayo para sa iyo, nahihilingin na hindi ikaw mag-isa. Kasi hindi ko alam kung nagugustuhan to ng mga kasamahan mo na sa habal-habal sa Cebu na tumatambay dyan. Hindi ko alam kung ang grupo ninyo, lihitimo o kulorom kayo dun sa lugar. Para tumibay ang sumbong mo. May presidente ba kayo sa habal-habal? Meron po. Alam ba ng presidente mo itong nangyayari? Alam na po. Bakit hindi ka pinagtatanggol dito na parang ikaw yung miyembro, inaapi ka? Pati rin ang presidente namin pinatawag sa Oo, kaya nga, ba't hindi nagsalita ang presidente mo? Pag ang presidente ninyo magsalita, sasabihin ko sa presidente niyo, ano to, niloloko ko to eh. Pinag-iinitan yung iyong miyembro. Bakit yung sick? May number ka ba ng presidente ninyo? Opo, sir. Tawagan natin, sige. Sa linya ng telepono, itong presidente ng habal-habal dyan. Okay, Eric, salamat sa pagtanggap ng tawag mo. Ano bang status nitong si Marson Magubat? Yung sinabi mong binayaran siya ng pera, hindi ko pa alam kung bang hindi. Sinabi niya, binayaran na siya parang danyos doon sa nangyari sa kanya na nag-viral. At nang nagsabi niyan mismong konsehal, city councilor, si June Alcover. Yung masasabi ko lang, yung mga gwardiya dito, sir, parang mga abusado, hindi makatao yung atip sa amin. Last week lang, dinatip ako. Sandali na ako ng part, nag-text, natip ako ng marshal dito. Dapat lang kasuhan, tanggali yung mga gwardiya dito sa IT Park sa Cebu. Para kaming mga dito ibang tao, hindi kami dinatanggap na na naghanap buhay naman kami dito, sir. Okay, una sa lahat, June, maraming salamat. Eric, maraming salamat sa sinabi mo. Hindi niyo ba pinaabot yan kay Konsehal June Alcover na hindi makataong pagtrato sa inyo dyan? Kasi hindi ko naman nakikita. Nandiyan naman, nang himasok na si City Councilor June Alcover. Kinausap ka ba bilang presidente? Kinausap ka ba ng konsehal? Dahil samahan kayo ng mga habal-habal dyan? Hindi naman po. Sa kaso yun, alam naman ni Konsehal John na yung mga mga waka dito, hindi mga tao. Yung grupo namin sa IT Park at saka sa Cebu City Association, kasi dalawa yan yung Cebu City Association habal-habal, ang consultant namin si Konsehal John Alcover. Hindi pala consultant. Sandali, Eric. Consultant nyo naman pala, yung sinasabing city council, dapat manindigan siya para sa inyo. Yes po, naman siya, nagtulong naman siya. Etong ginawa dito sa inyong miyembro, nagbayad na yung sinasabing danyo sa IT Park at yung kung saan ito may nakatalaga yung security agency ng 30,000. Danyo siya. 30,000, sir. 30,000 pesos, 30 mil. Yes po, hindi ko alam, sir. Hindi para sa inyo yan. Para doon sa... So wala kang pakialam dyan, Eric, at itong binabayaran kung sino yung nasaktan, hindi para sa asosasyon. Binayad dito kay Marson bilang areglo sa nangyari. Okay. So hindi yan para sa samahan. May karapatan siyang tanggihan o hindi. Tinanggap niya. Ngayon, dahil tinanggap niya yan, nagrereklamo pa rin siya. Si June na mismo, consultant pala ninyo dyan,
na tumayo para sa inyo, sa kapakanan ng mga miyembro ninyo. Yung pera na yan, hindi para sa asosasyon, para doon sa taong kapareho itong si Marson. Ang problema, si Marson bumabalik pa rin. Kung siya'y tumanggap na siya, hindi na dapat siya nagre-reklamo eh. Yes po. Naintindihan mo ba? Tumanggap na si Marson ng 30,000 at nagre-reklamo pa rin. Ang gusto niya, tanggalin lahat yung mga 5 gwardiya raw na hindi ko naman alam to. Dapat ikaw, nakikinig ka sa miyembro mo para itaas mo roon kay inyong consultant na si tawag dito, si John Alcover. Di ba? Yes, po. Oh, bakit parang hindi mo alam? Mag-usap siguro, magkausapin mo ngayon sa ere itong si Marson. Sige, tanungin mo siya. Pare, Pre, nari ka diya. Musta sa may pare yung sa may mo diya? lagi pa tabang lagi ko ni Sir Ben. Para magyapon ba yung pag-abuso diya? Madlok na kumuso diya, manang dugay na kung kasod kay diya. Doon ni John Alcover pare, ato nga doon, mao na. Ako naman itong giingnan si Sir. Ingon man siya nga, hindi lang ko na madlok lagi, pero saan man lagi, maglisod man. Oh, kinilang maingon sa imo diha, Eric ha, pamate. Kini gapadapit sa ako, kay hadlok daw siya. Pero gidawat man niyang areglo na 30 mil. O niya, mutabang man ang inyong consultant ni John Alcover na tagaan siyang abogado. Kaya bala mo ka magbisaya. Tugas man ang ulo ng itong miyembro ninyo. Ang gusto niya, matanggal. Mawala na diya sa security agency katong lima ka sa mga gwardiya na abuso sa iya. Pero kinahanglan, niagi pa sa imo unya na kahibalo ka na din siya para matabangan nimo. Tawag ko sa imo para pangutana sa imo, unsa man matabang na ako din sa miyembro ninyo. Dili man ko presidente ng inyong asosasyon, pero gusto ko matabang. Ang ako lang, ako'y nalipong na ba, ay dawat man siya ng kaning areglo ba, na 30,000, o niya, babangan siya ni June, pero dili man siya sugot na tagaan siyang abogado. Ang nalipong na ko si miyembro ninyo, siguro, unsa man matabang nimo, kaya kita gitawagan. Sir, ang tutulong ko lang sir, papuntahan namin si Konsehal John Alcover. Nalagot na si John Alcover Dili na siya, ayaw niya nang tumulong nabuisit siya. Ayaw na makipag-usap kasi nabuisit na siya. Nagtataka siya, ba't nagpabitag pa tong miyembro ninyo? Kaya tinawagan kita para malaman mo. Sa ngayon sir, mag-usap mo na kami ni Marson. O ngayon, mag-usap muna kay presidente mo yan. Hindi ka man nagpaalam. Adto mo ko ni Sir John, katong nagkuhan ko ba? Bago Ano lang mag-voice. mag-istorya sa sa Cebu Diyan na lang daw kayo magkwentuhan sa Cebu. Baka mabuisit sa inyong consultant yung si John Alcover. Malagot pa sa imo. Suko sa imo nga ba? Di niya may balang utok nimo. Unsa man hitabo sa utok nimo, lipong ka na siguro. Suko man sa imo. Subot ka? Sir. Galit sa iyo si Konsehal Alcover na tumutulong daw siya sa inyo. Bakit ka pa lumapit sa amin? Kaya pinakikinggan na ka namin. Ang ginawa ko, tinawagan kong presidente ninyo ngayon si Eric. Eric, bago mabuisit sa inyo si John, si Alcover na tumutulong sa consultant ninyo, hindi kayo pinababayaan, pagsabihin mo lang tong miyembro mo na wag na magsalita sa Eric muna kasi tumanggap na, tapos mag-usap muna kayo para sa kapakanan ng inyo. Hindi ito nagsasarili. Parang gusto niya ata maging, ewan ko, nagpapadagdag ng danyos pa to, o gusto niya pa magpapataas, hindi na po pwede, tumanggap na siya Kasi hindi ko naintindihan kung anong gusto ni Marson Gusto niya patanggal lahat ng gwardya. Baka pati lahat kayo pag-iinitan ito. Kung gusto ko, lahat kayo nagkakaisa laban dito sa pang-aabuso ng mga gwardya ng IT Park. Dapat dumaan muna sa iyo, Eric. Intindihan mo, Eric? Dapat dumaan muna sa iyo kasi ikaw ang presidente, tapos 18 members kayo, mag-uusap kayo, ano ba dapat gawin? Hindi itong nag-iisa, nagsasarili, tapos hindi mo alam na sa Maynila. Tapos si John Alcover, nagulat na lang nung malaman niya ito na, nagpabitag. Kaya ito ngayon, binabalik ko sa iyo. Ang gusto mo, mag-usap na lang kayo sa Cebu, tama? Yes po, yes po. Hindi muna ako makikialam kasi baka magkabuisitan kayo dahil lang nagpabitag kayo, lalong gumulo. Ang gusto ko, magkaayos muna ang mga miyembro, kung anong gusto ninyo, idaan nyo sa inyong consultant, city councilor, makatabang man na sa inyo, ha? Opo, opo. Kung dili mo kontento kay John Alcover, sige, magpabitag na mo. Pero karon, respeto ba gihapon ba? Respeto ko dito sa konsel ninyo. Sabot ka? So, puntahan po namin yung konsehal namin. Sige. Tumutulong. Sige. Ganun na lang, ha? Naguguluhan ako sa iyo, pero ganun pa man, gulo na may halong inis. Kasi diretsahan ako Sa susunod, pag pupunta ka rito, siguraduhin mo lahat na miyembro ninyo, pinadala ka rito opisyal. Huwag ka magsarili. Sana kung nakikinig po kayo lahat, may natutunan mo kayo rito. Kayo mga miyembro ng asosasyon, bago kayo pumunta, pati ang mga kasamahan ninyo sa organisasyon,
suportado kayo. Para lahat ang kilos at galaw ninyo, nagkakaisa kayo na hindi kayo inaabuso bilang rider. Walang karapatan ng sino man mang abuso kahit kanino. Pero mas mahalaga, pag miyembro ka ng asosasyon, huwag kayo humiwalay, huwag kayo magsarili. Sama-sama kayo para hindi kayo naaabuso. Ganun lang simple, okay? Babalik ka rin kay Eric. Hingi ka muna. May pasalyo ba dito kay John? Suko, masaya mo bahala ka na doon. Nagawa po natin dito, hindi po tapos dito, kaya inayos lang po muna dito. Kayo ko'y nanonood dito, bahala na po kayong humusga kung buisit kayo sa akin. Wala akong pake, basta't importante, nilinaw po namin dito. Nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak. Tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po, tatak, #ibabitag mo.